people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday! So, happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Sana lahat kayo ay masaya ngayong araw ng Friday. Dahil, syempre, bukas ay pahinga na, di ba? Kaya naman, ngayong araw na to, syempre gusto ko magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, gusto ko rin syempre magpasalamat sa mga bago nating subscribers. Hello sa inyong lahat. And then, welcome to Mama Sam Vlog. At syempre, sa makasolid na Mama Sam dyan. Kaya naman ngayon, may pa-shoutout kayo sa akin ng bonggang-bongga. Shoutout syempre kay Chibibo143, si Gerardo Muyot. Hello, si Japs 1973, Edward Diaz, Alan Nevri 43, Snake Gem, Barbet Elizalde, The Pageant Cafe. Hello sa iyo, Games Maluyot, Rivers, si River Sonia, si Mint Robert. Hello. Russell 2016. And then Glessy Metra, Yaya Muhammad, Reggie Bakud, syempre si Wesley Nerves, Julian Pascual, Gerald Garcia, Robert Casanyas, Arpen, Randy Lucas. Hello, Randy. Kamusta ka? Attorney Cornelo Dilag, and then, of course, si Maverick, Dr. Glenn Pascual, Madam Henrietta Solidad, and then Madam Jenalina Paton. Syempre, nandiyan din si Chanel Marie Williamson. Shout out sa iyo. At saka, syempre, hindi natin makakalimutan si Carlo at saka si Jervin Legaspi. Hello. And then, Edhi, na tumututok din dito. Syempre, si Ninong Perfecto Asyong Jr. Maraming salamat. At saka syempre, si Madam Henrietta Solidad and syempre, si Senator Christine Ann Perez. Ayun, kamuntikan ko pa makalimutan. And then, of course, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta at pagmamahal, maraming salamat po sa inyong lahat. Syempre, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, Miss Universe 2018, Catriona Gray. Syempre, umeksena sa Jurassic World. Atong kanilang premiere, 'di ba? At hindi lang 'yan, syempre may pa-promotion pa. So ayun nga, sumabak nga si Antonia, ang dating Miss Supranational na naging first runner-up sa Miss Universe. And then of course, ang Miss Universe 2018 na si Catriona Gray ay nag-try gumawa ng pa-promo para sa Jurassic Park World, 'di ba? So yun, so bongga. Ay nako, syempre ito masasabi ko dito, talagang yan, magandang opportunity yan para kay Catriona Gray dahil dito mapapakita niya yung acting skills niya, di ba? At hindi lang yan, syempre baka ma-discover siya in the future na maging star sa Hollywood. O, di ba? Why not? At gusto yan ni Christine Ann Perez. So, syempre, congratulations kay Catriona Gray dahil sa maliit na eksena ay malay ninyo in the future biglang lumaki. O, di ba? At ganun din, syempre, kay Antonio Porcil na my favorite queen from Thailand. Di ba? So, nakakatuwa silang dalawa. Kaya, mabuhay. Di ba? And then, of course, sana makitaan pa natin ng more projects. Syempre, ang ating Miss Universe na si Catriona Gray. Hindi ko siya nakita dito kasi busy ako. Charot. Ang dami ko kasing trabaho. So, wala akong time para
pumunta kung nasaan man sila, di ba? Pero okay yan, happy ako. At para naman sa sumunod natin, chika, nako, grabing pasabog to dahil syempre ang ating Miss International, Binibining Pilipinas International for this year ay naghahanda na para sa kanyang magiging laban sa Miss International, di ba? So, anong chika ko dyan? Ang chika ko dyan ay, syempre, waiting tayo kung ano nga ba ang pasabog, ano nga ba ang magiging eksena niya sa darating na Miss International. I hope na sana ang kapalaran niya ay hindi matulad kay Angelica Lopez na El Tocuyo, di ba? I hope na sana makaariba siya ng bonggang-bongga. At tingin ko naman, makakaariba naman at makaka-eksena naman ng bonggang-bongga. So, looking forward ako kung ano nga ba ang magiging pasabog niya sa darating na Miss International, di ba? So, yun, good luck! Dahil, syempre, excited tayo for her. Matagal-tagal niya na rin itong hinintay, di ba? And then, of course, sana ay makaariba siya ng todo-todo sa Miss International. And then, para naman sa sumunod natin, chika, top 3 sa top model sa Mr. Supranational, sila din ang naging top 3 sa final. So, tingin mo, Mama Sam, may kinalaman nga ba ang resulta sa top model? Kasi sabing gano'n, kung sino daw yung nag-top 3 sa top model, ayun din daw yung nag-top 3 dito sa ano. Parang feeling ko, yes, may kinalaman siya. Pero naluloka lang ako. Sino ba ang nag-top 3 sa babae? Ang alam ko, Brazil at saka si andyan din si Germany. So, nasa, din, top 3 din ng Miss Supranational, di ba? Hindi ko alam kung sino yung pangatlo doon, Curaçao ba? So, yon. So, basta, sa Mr., yes, talagang swak na swak kung sino yung top 3 sa top model, sila din. Pero, syempre, hindi natin to pwedeng maging basihan para sa susunod na taon kung sino nga ba yung makakarating sa top 3 ng top model kasi pwedeng maiba din naman. Maaaring nagkataon lang na talagang malakas ang mga lalaking to ngayong taon na to, katulad ni Curaçao, sino ba yung si Curaçao, si Mexico, at saka syempre si France. So, kaya siguro sila ang nag-top 3 dahil sila talaga yung malakas sa competition. Pero, hindi ibig sabihin sa susunod kapag nag-top 3 na yung top model, maaaring sila. Possible, yes. Possible pa rin, no. So, yun. Kasi syempre taon-taon, iba-iba naman na nangyayari at hindi naman pare-parehas, di ba? Kaya dapat yung mindset natin dyan medyo open-minded lang tayo dyan, ha? Baka kasi sa susunod na taon, feeling ninyo ay ganun na. And then, of course, para sa sumunod na chika, syempre, kalalakihan pa din, Mr. International, Mama Sam, tingin mo, dapat nga ba isa lang ang maging Miss International? To be honest, nakakaloka sila kasi di ba meron Philippine version, meron naman Thai version. Ayaw naman mag-give up ng Philippine version kasi nga daw, sabi nga, sa kanya nga daw to hinabilin. Pero kung akong tatanungin mo, syempre, Thailand ang founder niyan, dapat sa Thailand, di ba? Medyo nakakaloka yung conflict, pero siguro tinanggap na lang natin na ganyan. No, di ba? But kung ako ang masusunod, gusto ko isa lang. And then para ma-maintain din yung Mr. International sa Philippines, siguro lagyan niya na Mr. International, ano bang maganda? Mr. International Quest, or Mr. International Universe, mga ganon. Basta duktungan niya para hindi magmukhang copycat, di ba? Kasi parang ang ending kasi nakikipag-compete tayo sa Thai version and then Philippine version. Nagkakaroon ng comparison. Tapos yung Pilipino tuloy, nahati yung suporta. Ay nako, ayokong pong sumuporta dyan. Gusto ko dito. So, hindi naman maganda yung ganon, di ba? Siyempre, gustuhin man natin suportahan yung sariling atin. Kaya lang, pag alam natin na medyo parang may mali, bakit gano'n? Charot, naguguluhan din ako. Pero siguro, mas maganda mag-give up yung isa, especially yung sa Philippines, and then siguro, dagdagan niya na lang ng konting parang twist, para magmukhang mag-iba yung pageant niya, kaso hindi, push pa more, gano'n. Sa kanya daw kasi hinabilin, ayun daw yung sabi. Pero, syempre, hindi din naman natin pwedeng sabihin ng gano'n, di ba? Siguro, mas maganda na lang na mag-giveaway na lang tayo, and then, gumawa tayo ng sarili nating pageant na hindi tayo gumagaya. Ganon! And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Reyna sa the Face of Beauty International.
Mama Sam, tingin mo, si Janelle Isabel Bilasano ay pwede pang sumali sa ibang pageant after niya mag-reigning dito? Oo naman. Pwede kasi matangkad naman siya, may beauty naman siya, pwede nga siya mag-Miss Universe Philippines eh. Gusto ko nga siya sumali doon eh. Malay mo siya yung will be the next Miss Universe Philippines o kaya pwede din naman supranational, di ba? So, depende sa sasalihan niya, depende sa magiging atake niya. Pero pwede kasi may height, may beauty, and may brain. So, bakit hindi? So, ako waiting ako. So, wala sila masyadong activity yung Face of Beauty, no? Pero napakaswerte kasi syempre nakuha natin yung titulong to. And then, syempre, looking forward tayo kung sino nga ba ang susunod na ipapadala natin. Sa Thailand, kilala ko na, na-meet ko na siya eh. Pero dito, tinitingnan ko kung sino. Syempre, exciting yan, di ba? And malay ninyo, kaya ba natin mag-back-to-back? Depende kung ang ipapadala natin ay ka-back-to-back talaga. So, depende yan sa magiging atake, depende sa magiging eksena, depende sa magiging ganap. Ako naniniwala naman ako, basta may ganap, panalo, di ba? So, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, usap-usapan sa social media ngayon. Sabing ganon, ayon sa mga Taipan, si Michelle Arceo daw ang Pinay version ni Infa Waraha. Kaya naman, bet din nila si Michelle Arceo for the Miss Grand International. So, anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko dyan, yes, narinig ko na yan sa mga Thai, dito, na sabi nga, oy, si Michelle Arceo, no, parang si Infa daw. And then, marunong pa daw kumanta. Sabi ko naman, yes, oo. Kaya nga nagustuhan ko si Michelle Arceo kasi nabibitan siya ng mga Thai. Pero, syempre, depende na yan kay Michelle Arceo kung paano niya ipapanalo ang competition na to. But, for me, kung siya yung suswertehin, marami din namang naghihintay sa kanya dito sa Thailand. Kaya, waiting tayo sa magiging resulta. And kung naman, syempre si Emma Tiglaw naman yung ilalaban natin, okay lang. But kung ako ang tatanungin mo, syempre si Michelle Arceo naman ay may beauty, may brain, may body, and higit sa lahat, nakakapag-perform ng bonggang-bongga. Yung ibig ko sabihin, talagang pwede mo siya isalang sa lahat kasi yung personality naman nito talaga very bubbly. So, parang feeling ko madali niya talagang malalaro din ang Miss Grand. Diba? Pero syempre, hintayin natin kung ano magiging resulta ng Miss Grand Philippines and then looking forward tayo kung anong mangyayari dyan. Kung siya nga ba ang makakapag-uwi at siya nga ba ang susunod na Infa sa Pinay version. Ganon. Kasi di ba parang naalala ko tuloy nung sabi niya sa akin yun, na-meet ko siya. Tinanong ko siya, bakit ba gusto mo maging Miss Grand Philippines? Pwede ka naman sa Miss Universe kasi ang ganda-ganda mo. Sabi niya, I want to be like a Infa. Di ba? Sabi niya ganon. Sabi ko, okay. So, yun. So, let's see. Laban lang, Michelle. Ganon. And then, para naman sa sumunod natin, chika, eto. Ay, nako, magtataas ang kilay ninyo dito dahil eto nga. Sabi ng mga Indo-fans, okay, Indonesia ang bagong powerhouse of Asia. Ano, chika mo dito? Ano ka ba? Ambisyosa. Ambisyosa talaga itong mga Indonesian to, no? Lagi talaga nilang isinisiksik sa mga sarili nila na sila ang bagong powerhouse ng Asia. Well, ang masasabi ko, kung yun yung nafe-feel nila, go ahead. Babasagin natin yung trip nila. Pero nakakaloka lang kasi, di ba, parang talagang gigil na gigil sila at talaga yung pangarap talaga nila. Go, go, go. Let's see yung mga laban nila sa international pageant. Talaga pinupush nila and then ayun, kita naman yung resulta. So, Miss World naging top 24. Top 24 ba? O, basta layo. Top 20 and then dito naman sa
sa Miss Supranational Top 20. And then, ayun. So, paano naging Power of Asia? Nakakaloka kayo. Charot! Anyway, so, ganun talaga. Kung yun yung nafe-feel nila, edi hayaan na lang natin. Alam naman natin yung totoo at alam natin kung ano ang nararating ng mga pambato nila, kung sila ba ay umaariba ng bonggang-bongga o hindi. Eh, bakit pa tayo makikipag-away? O, diba? So, go lang. Wala namang bayad ang mangarap at libre naman yan. So, mangarap ka na nga daw ng high. O, diba? So, yun. So, good luck, Indonesian. You did it. O, diba? Basta, para naman tayong ano dyan, masasabi ko nga dyan, ay bongga! O, diba? At ito ang mas bongga, Michelle D. The queen who got away from the Miss Grand Philippines 2025. Mama Sam, tingin mo, gusto ba talagang sumali ni Michelle D? Well, kung gusto talaga sumali ni Michelle D, edi dapat nandiyan siya sa Miss Grand, di ba? Eh, kaso ang sinasabi niya nga ay hindi niya to destiny. Nabasa ko yun maaga palang pinost niya na yun, mga 5 a.m. or 6 a.m. in the Philippines. Pinost niya na yun na is not for her, it's not time for her. Pero hindi naman niya sinasabi kung Miss Grand ba to o hindi. Oo. Pero kung ako, kasi syempre, kung gusto niya talagang mag-join, join yan. Bakit naman, di ba? Kung talagang gusto niya pagtutuunan niya yan ng pansin. So, parang feeling ko, she's on the game. So, tignan natin sa mga susunod na taon. Siguro parang ano lang niya yan, wala lang. Kasi di ba marami nagpo-post na, sige sumali ka. Eh siguro siya parang hindi niya type o hindi niya feel. Kasi kung feel niya, edi dapat nakita na natin siya dyan at nandiyan na siya. Lalo na madali yung opportunity na makukuha niya ang Miss Grand. Pero sabi niya nga, hindi niya daw to destiny. Baka daw next time. So tignan natin sa next time. Ewan ko ba, ba't kayo push na push dyan kay Michelle? Eh kung ayaw naman niya. Kasi kung talagang willing yan, eh nakipag-ano na yan dyan. Pero siguro, ang dami-dami niyang ginagawa, ang dami-dami niyang ganap at talagang marami siyang pinagtutuunan ngayon ng pansin. Eh, bakit nga pa pagtutuunan ng pansin na sumali pa sa isang pageant? Eh, nakasali na siya sa Miss Universe. Hindi pa ba sapat yun? Diba? So, yun. So, I think sapat na yun para sa kanya. And then, wala naman na siyang dapat pang patunayan kasi isa na siyang tunay na Reyna, nagniningning aking corona. Diba? Isa na siyang ganap na Reyna. And I think hindi na niya kailangan pang patunayan sa lahat na maging isa pang Reyna uli. O, diba? Kasi parang na-prove niya na yun sa sarili niya. So, good luck, di ba? And then, tingnan natin kung sasali in the future. And dyan natin malalaman, di ba? Doon sa mga nag-aabang-abang lang kayo. Charot. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Atiza Manalo nananahimik. So, Mama Sam, ito na kaya ang kanyang paghahanda, nananahimik di ba? So, nananahimik, ibig sabihin, nagpapahinga. Nagpapahinga kasi nga naman, pagkatapos nga naman niyang mag-join sa Miss Universe Philippines na alam mo yon na walang pahinga, tuloy-tuloy. Kung tutuusin si Atiza, parang nung last year pa to, nag-iingay sa social media at talagang busy-busy. Kasi di ba, mula noong Miss Universe Philippines nung nakaraan taon, tapos nag-Miss Cosmo, December, nagpahinga, tapos January, nawala yata yung lola niya, and then tapos biglang nagbalik, tapos ayan na. Kumbaga parang wala talaga siyang totally pahinga. So, dapat magpahinga para mag-fresh, di ba? Maging fresh siya. And then, ayun. So, siyempre siguro, bibigyan niya ng limit yung sarili niya na magpahinga. Siguro 1 month. Hayaan niyo munang mawala si Atiza Manalo ng 1 buwan. And then, pagdating ng August, ayun na siguro, maghahanda na siya ng bonggang-bongga hanggang September para pagdating ng October, may pahinga pa din. And then, ayun na. So, Miss Universe na. Diba? So, syempre, excited tayong lahat para sa darating na Miss Universe. Kung ano nga ba ang magiging ganap, eksena ng ating pambato. And then, ako, para sa akin, looking forward talaga ako sa ano ang magiging eksena dyan ni Atiza. So, sabi ko nga, mula sa styling, dapat mag-prepared. And then, sa eksena, sa pasabog, ayun, dapat ihanda ni Atiza yung kanyang sarili. Dahil magiging matindi ang labanan. And then, dream niya to. Isang beses lang siya na makakasali sa Miss Universe. And then, ayan na. Kailangan niya ng
ng patunayan sa lahat kung bakit nga ba siya ang dapat natin ipadala sa Miss Universe, di ba? So, yon. So, maghanda lang si Atisa, happy na ako. And then, looking forward ako kung ano yung ipapakita niya. Total, matagal-tagal pa naman to. Wag na muna natin siyang paghanapan. So, sa mga susunod na, di ba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys.